morning po. Actually, nang pinesa ko ni Ma'am Florian. Parang magbigay ng cellphone. I had second thoughts. Kasi baka hindi ko makaya. So, eto na nga. Anyway, doon po sa hindi nakakilala sa akin, ako si Mira Jameson. Ako yung former secretary ng Federation. During the term of Dr. Edna Jolino as president. It was September 2000 when Ms. Belembello brought me to IC. They are having the 17th PCC Secretariat Committee meeting. So I thought, i-introduce lang ako sa sandali at tanungin. Kasi it's already 7 o'clock in the evening. And they're just starting the meeting. But I was astounded because sabi niya, she just said, "Hi, marunong ko ba mag-take ng minutes?" So I said, "Yes, ma'am. Sige, maupo ka." And so, nag-start na yung meeting. That lasted for more than 2 hours. Nagulat ako kasi hindi ko kalain. Umpisa na pala yun ng trabaho ko. This is not the usual 8 to 5 office time na ini-interview yung applicant and then it's a trial. So, nagulat ako tapos sabi niya sa akin, okay, see me tomorrow morning before mag-start ang class ko ng 8 p.m. I will give you the instructions on what to do. Wala na. Sabi ko, ito na yun. Umpisa na pala ako. So first, before may experience sila sa federation, dun sa past secretary. So during my term, hirap akong kumuha ng tiwala nila because of the past incidents. So sabi ko, sige, wala akong magagawa talagang ganun. Ako yung natapatan. Sige lang. Especially kasi humahawak ng malaking pera ang federation during Chem Congress. So ang hirap, wala silang tiwala. But I was able to show and render trust. So tumagal ako for almost 8 years sa Philippine Federation. Marami akala nila masungit si Ma'am Elma. Nakakatakot, mahigpit. Tapos sabi ko rin, ano kaya klaseng boss si Ma'am Elma? Mahigpit ba siya? Workaholic ba siya? Because you will see her really smile. So kaya yun ang iisipin mo. Tapos sabi ko, oo nga, totoo. Workaholic si Ma'am Elma. Pero hindi siya masungit. Pag nakilala niyo siya, makwento si Ma'am Elma. Marami siyang kinikwento sa akin. Especially nung ika na nga si Simon. Excited na excited siyang pumunta sa US. Kasi makikita niya na yung apo niya. Nagkwento siya. Tapos, I remember one time, Chem Week celebration nun. Dumating sila, yung family nila, Victor. So, sinama siya ni Ma'am Elma sa ICT, inipon siya ni Ma'am Elma. And then after nun, nakita ko na yung mga drawings ni Victor. Nakapost lahat sa room ni Ma'am Elma. Sabi niya sa akin, sayang lang, wala siya masyadong time na i-spend. Kasama na ako niya. Kaya tapos na lang lahat yung mga drawings niya. So, makikita mo sa kanya yung talagang support niya, yung pagmamahal niya as a mother, as a lola.
and as a whole. Kasi especially, nung lumalalim yung sakit ng mother ko. Tapos, kausap ko siya. Tapos, napayak na lang ako kasi sabi ko, ma, nagkakaroon ng maraming komplikasyon ng mami ko. Ino-import niya ako. Sabi niya, huwag daw ako mag-alala kasi alam naman ng Diyos na hindi namin gusto yung mahirapan ng mami ko. So, nakita ko sa kanya yung another mother sa kanya. Kahit hindi magkalayo ang age namin ni Ma'am Elma. So, tinuloy ko siya as mother ko. Second mother, especially nung namatay din ng mami ko. And I remember pa rin na, especially pagka-Camp Congress, kasama ko siya sa room. As early as 4 o'clock, gigising na siya. Kaya tuloy nahihiya kami gumising ng tanghali. Kasi maaga pa lang, gigising na siya, mag-aayos na siya, mag-prepare na siya para sa opening ng Congress. Pero pipilitan din kami gumising ng alas 4. Tapos, lagi yan. Mahilig bumili si Ma'am Elma ng mga tablecloth, table runners, placemat. Hindi yan mawawala sa kanya, especially pag sa province ginawa yung Congress. Lagi yan. May time siya, hahanap siya ng time, bibili siya para sa bahay. Ganun ko nakilala si Ma'am Elma. So, kahit sa school, pag minsan tatawagin niya ako after ng class niya para magbigay ng instruction, talagang makikita mo siya, punong-puno siya ng chalk sa ulo, sa mukha, sa kamay. And even lunch, kumakain siya, may mga chalk siya sa katawan niya, tapos minsan magsusulat pa siya. So, ganun ka-workaholic si Ma'am Emma na natutunan ko rin sa kanya. Natutunan ko rin sa kanya kung paano mahalin ang trabaho. And I was so happy. Bago po ni Lord si Ma'am, I was able to visit her sa hospital. And nung may, at least, nakita niya pa ako, nakikilala pa niya ako. Hindi na kami makapag-usap, pero kitang-kita ko sa mukha niya. Gusto niya akong kausapin. Kaya nahihirapan siya magsalita. And nagkataon kagagaling na niya sa sakit ng pneumonia. So sabi ko, nung nakita niya ako sa hospital, umiyak siya. Sabi ko nga sa kanya, "O ma'am, bakit ka umiiyak? Di bang matapang ka?" Pero alam ko, umiiyak siya kasi natuwa siya dahil nagkita ulit kami. So, nung last time na binisita ko ulit siya sa hospital, hindi niya na ako nakita kasi under sedation na siya. So, nakikita ko pa rin kay Elma yung lakas na loob, yung tapang niya. Despite na nakasedate si Ma'am Elma, yung body niya bumibigay na sa sedation. Pero yung mind niya malakas pa rin. Kinokontrol pa rin niya. Binidilat pa rin niya yung mata niya. And parang gusto pa rin niya makipag-usap. Hindi na nga lang nakakaya ng katawan niya. So, ganun kalakas si Ma'am Elma. Ganun siya katapang. And for Ma'am Elma, I'm sorry.
borrowed this quotation from the Souls of the Song by Edwin Leafrey. For death is but a passing phase of life, a change of dress, a disrobing, a birth into the unborn again, a commencing where we ended, a starting where we stop to rest, a crossroad of eternity, a giving up of something to possess all things, the end of the unreal, the beginning of the real. So it's with God in His heavenly kingdom. May you rest in peace from Elma. And may I ask please everybody to take a moment and think of a memory of Ma'am Elma. A memory that will make you smile. Hold that memory in your mind and feel the warmth of that happy moment. And please let us close our eyes and smile. We are not smiling because of what I have said, but we are smiling to let Ma'am Elma know that wherever she is, she will always be cherished and remembered.